Hallelujah, 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 Hallelujah. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Mga kapatid, kapag meron tayong nakilala, hindi lamang sa pangalan, pero mas lubusan pa natin siyang makikilala kapag tinanggap natin ang kanyang, kumbaga, mga kwento o ang kanyang mga turo, lalong-lalo na sa ating mga guro, magulang, at higit sa lahat, sa ating Panginoong Hesukristo, ang Puong Nazareno. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Hindi po ba? Hindi natin pwedeng ibigin ang estranghero. Kailangan makilala muna natin siya. Pangalan, saan pinanganak, o yung kanyang buhay. At kapag nakilala natin ang kanyang kwento, ang kanyang buhay, maintindihan natin siya, ganun pala yun. Kaya yung ating mga best friends, ganun yun. Kasi lubusan natin sila na nakilala. Ganun din sila sa atin. At ang ating Panginoong Jesucristo, alam natin ang kanyang buhay. Anak ng Diyos, bumaba, nagkatawang tao. Nag-alay ng kanyang buhay para sa isang misyon, kaligtasan sa sanlibutan. Anak ng Diyos, pero nagpakababa. At inialay ang kanyang sariling buhay.
At ang kanyang sambit, hindi lamang pagtanggap sa kanya, kundi ang pagtanggap sa kanyang mga utos at ang pagsasabuhay ng kanyang mga utos ang siyang umiibig sa kanya. Mga kapatid, ang isang anak, hindi po siya pwedeng sabihin na nagmamahal sa kanyang magulang kapag hindi siya sumusunod sa kanyang mga magulang. Pwede ba yun? Mahal ko po kayo. Pero hayaan nyo na lang muna ako sa sarili ko. Ako na muna magde-decide sa sarili kong buhay. Hindi pagmamahal yun. Hindi pagmamahal, kundi panlilin lang sa magulang. Para lang makuha yung pabor ng magulang, sasabihin, mahal ko kayo. Pwede pong humiling. Hindi po. Ang umiibig sa magulang ay ang pagsunod sa mga panukala ng magulang. Dahil ang magulang laging iniisip ang kabutihan ng kanyang anak. Ganon din sa ating Panginoong Jesucristo. Kung ang kanyang mga utos ay ating tinatanggap, minamahal natin siya. Minamahal natin siya. Hindi natin pwedeng sabihin mahal natin ang Poong Nazareno na iba naman ang ating pagsasabuhay o hindi tayo sumusunod sa kanyang mga utos. At ganon din naman, ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang ipinangangaral lamang sa atin ay para sa ating kabutihan. Mahalin ninyo ang inyong kaaway. Ipanalangin ninyo ang mga tumutuligsa sa inyo. Ang hirap po nun, pero utos yun eh. Pero hindi yung para sa Panginoong Jesucristo, kundi para sa atin. Bakit? Dahil kapag tayo'y nagpatawad, ano ang pakiramdam natin? Sige po, mag-experiment tayo. May mga tao ba tayo na kinagagalitan o kinasasama ng loob? Inutangan kayo na hindi binayaran? Patawarin nyo na. Patawarin. Bakit? Kasi ang matatanggal noon, ang nakikinabang unang-una, tayo. Tayo. Wala na ngayong tao na matay na, galit pa tayo? Hindi pwede. Yung pagpapatawad, ginawa yun ng ating Panginoong Jesucristo. Habang siya'y nanihirapan sa krus, ang kanyang dasal, Ama, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, opo, kapag tayo ay nagpatawad, hindi tayo gumagawa ng pabor doon sa taong pinatawad, kundi unang-una, tayo ang unang gumagawa ng kabutihan sa ating sarili. Tayo ang nagpapakita ng pagsunod at pag-ibig sa Diyos dahil sinusunod natin ang kanyang mga utos. Mga kapatid, opo, ang anak at ama ay iisa. John 10:30. At dito naman sa bandang huli ng ating ebanghelyo, sinabi ng Panginoon, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Opo, naniniwala tayo, iisang Diyos na may tatlong persona. Ama, Anak, Espiritu Santo. Iisang Diyos. Kumikilos para sa kabutihan natin. Atin siyang mahalin sa pamagitan ng pagsunod ng kanyang mga utos.